Noong taong 1442, isang sultan ng Turkish ang kumuha ng 1,000 batang Transylvanian upang gawing sundalo niya. Pinahirapan ng mga bata at sinanay upang magsilbi sa Turk at tumapos ng walang alinlangan. Pero isa sa mga bata ang lumaking matapang, mahusay at walang awa na ang lahat ay natatakot marinig lang ang pangalan niya, si Vlad. Pero nagawa niyang magbago at bumalik siya sa Transylvania at naging prinsipe. Pero makalipas ang ilang taon, habang nagro-ronda sa nasasakupan, ay napansin ni Vlad ang helmet ng spy na pagmamay-ari ng mga Turks. Alam ni Vlad na sinasakop ng Turks ang anumang lugar na pinupuntahan ng spy nila kaya kailangan niyang hanapin yung mga spy upang kausapin. At ayon sa kondisyon ng paligid, ay naroon ang mga to sa Broken Tooth Mountain. Kaya di na siya nag-aksaya pa ng oras at agad silang umakyat dito upang puntahan yung mga spy. Doon ay bumungad sa kanila ang isang kuweba. At maya-maya pa ay lumabas ang mga paniki mula dito, indikasyon na may tao sa loob ng kuweba na bumulabog sa mga ito. Pero nang pumasok sila sa loob ay puro bungulang ng tao at mga sirang kalasag ang nakita nila dito. Napansin din ni Vlad na ang sahig ng kuweba ay gawa sa durog na buto ng tao na imposibleng kagagawa ng mga Turks. May kakaibang nilalang rin na nakatingin sa kanila at di nagtagal ay inatake sila nito kaya napilitan silang tumakbo palabas. Pero nakuha nito yung mga kasama ni Vlad bukod sa kanya dahil umabot siya sa pinto ng kuweba at takot sa araw yung halimaw. Nang makabalik siya sa kaharian niya, ang Castle Dracula ay pinaliwanag ng monghe na si Lucian na ang naengkwentro niya daw ay hindi basta halimaw. Ito daw ay isang vampira na dating tao kung saan binigay nito ang sarili sa demonyo para sa kapangyarihan pero kapalit ay mananatili siya sa kuweba habang panahon hanggang sa may makita siyang tao na papalit sa kanya. Binili naman ni Vlad na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Pero isang araw, habang pinagdiriwang nila ang ika-10 taon ng kapayapaan at kasaganahan ng kaharian ng Transylvania sa pamumuno ni Vlad ay biglang dumating ang mga Turks. Ani Hamza Bey, isa sa general ng Turk, ay nawawala daw ang mga spy nila sa lugar ni Vlad kaya pinagbintangan nila si Vlad na tumapos sa mga ito dahil kilala nilang marahas at walang awa si Vlad kahit dati pa. At kahit pa pinabulaanan ni Vlad ang paratang ay di naniwala si Hamza sa kanya. In-announce din ni Hamza na kukuha daw ng 1,000 batang lalaki ang sultan ng Turk sa Transylvania upang gawing sundalo kaya nagulat at naalarma ang lahat. Ininsulto din siya ng mga kasama ni Hamza at nambastos ang kasama niyang si Bright Eyes kaya nilapitan to ni Vlad at binigyan ng babala. At nang makaalis na yung mga Turks ay pinaalala ng advisor niyang si Kazan na wala silang mga sundalo at Turks ang pinakamalakas na kaharian kaya wala silang magagawa kung di sumunod sa kanila. Pero minungkahi ni Myrina na kausapin ni Vlad ang sultan ng Turk dahil total naman ay dati silang magkasama at magkaibigan. Kaya kinabukasan ay agad pumunta sina Vlad sa isang kampo ng Turks kung saan makikita ang dami ng sundalo at lakas ng sandatahan nito. Dito ay kinausap siya ng sultan na si Mehmed, ang anak ng dating sultan kung kanino binigay si Vlad ng ama niya. Sinubukan niyang kausapin si Mehmed na bawiin ang pagkuha ng 1,000 bata pero pinanindigan pa rin ni Mehmed ang kautusan. At kahit pa inalok na lang ni Vlad ang sarili niya dahil katumbas niya naman ay 1,000 sundalo, ay tumanggi si Mehmed at gusto niya ring kunin si Ingeres, ang anak ni Vlad upang sanayin na tulad niya. Pero nung oras na kukunin na nila to, ay nangako si Vlad na magiging maayos ang lahat. Kukunin na sana ni Hamza si Ingeres matapos niyang insultuhin si Vlad pero biglang lumaban si Vlad sa kanila at inubos niya silang lahat sa loob lang ng ilang segundo. Alam ni Vlad na digmaan ang ibig sabihin nito at wala silang sapat na sundalo upang lumaban. Pero bigla ay may naisip na paraan si Vlad. Noon din ay agad siyang umalis sakay ng kabayo at umakyat siya pabalik sa Broken Tooth Mountain upang puntahan yung Master Vampire. Pagpasok niya sa loob ng kuweba ay agad siyang nakita ng Master Vampire. Tapos ay mabilis tong lumabas mula sa likuran niya. Pinakiramdaman nito si Vlad at pinagapang nito ang kamay sa espada ni Vlad matapos ay pinitik nito to palayo sa kanya. Agad sinabi ni Vlad kung ano ang pakay niya. Nais niya daw humingi ng kapangyarihan upang mailigtas ang kanyang kaharian. At matapos tikman ng Master Vampire ang dugo ni Vlad ay sinabi nito na maaaring kayanin ni Vlad pero mayroon itong kapalit. Gagawin niya daw vampira si Vlad at kapag naiwasan niyang uminom ng dugo sa loob ng 3 araw ay babalik siya sa pagiging tao na may kakaibang lakas. Pero kapag natukso siyang uminom ng dugo ay magiging vampira siya at siya ang papalit sa Master Vampire. At dahil desperado na si Vlad ay agad siyang pumayag. Kaya nagbasag ng isang bungo yung Master Vampire at kinagat ang braso nito upang patuluin ang sariling dugo doon sa bungo. Pinainom nito yung dugo kay Vlad na agad namang ininom ni Vlad ng walang alinlangan. Pero ilang segundo lang matapos nito ay biglang binawian ng buhay si Vlad. Nang magising si Vlad ay nasa batis na siya. At nang sinubukan niyang tumayo ay nabasag yung batong tinukuran niya. Malakas na siya at mabilis gumaling ang sugat niya.
Tumalas rin ang pandinig niya kung saan pati galaw ng maliliit na insekto ay naririnig niya. At di lang yon, naging malinaw rin ang paningin niya at nakakakita na siya sa dilim kung saan kaya niya nang makita ang mga hayop sa madilim na gubat. Ultimo sa kalangitan ay nakikita niya na rin ang mga bituin na parang naka-telescope. Pero noon din ay may narinig siyang digmaan sa direksyon kung nasaan ang kaharian niya, kaya mabilis siyang tumakbo patungo Transylvania at mabilis naman siyang nakarating dahil nagagawa niya ring maging paniki. Nang dumating siya sa loob ng kaharian ay nagkakagulo na ang lahat dahil kasalukuyan silang inaatake ng mga kawal ni Mehmed. Agad pinuntahan ni Vlad ang mag-ina niya. Di alam ng mga tao ang dapat nilang gawin. Pero nangako si Vlad sa kanila na ipagtatanggol niya sila. Kasunod nito ay lumabas na si Vlad sa gate upang mag-isang harapin ang mga kawal ni Mehmed na umaatake sa kanila. At gamit ang pambihirang lakas na pinahiram sa kanya nung Master Vampire ay tinapos niya ang 1,000 kalaban sa loob lang ng ilang minuto. Hindi to kayang gawin ng kahit na sino man kahit na gaano ka pa kahusay at kalakas, kaya nagulat yung mga tao ni Vlad nang lumabas sila at nakitang wala ng kalaban. Pero ani Vlad, ay di pa dito natatapos ang lahat. Dahil siguradong gaganti si Mehmed at magpapadala siya ng mas maraming sundalo kaya kailangan na nilang lumikas upang pumunta sa Kozia Monastery na nasa itaas ng bundok kung saan doon sila mas ligtas. Pero habang nagka-camping sila upang magpahinga, ay nagsisimula ng matakam si Vlad sa mga kasama niya kaya umalis muna siya upang mapag-isa. Pero habang nasa gitna siya ng kakahuyan, ay lumapit sa kanya ang misteryosong lalaki na si Shekeljem. Alam daw nito na vampira na si Vlad at gusto daw nito na pagsilbihan siya. Kaya noon din ay naglabas to ng punyal upang patuluin ang sarili nitong dugo sa baso at inalok na inumin ni Vlad upang di siya magutom. Pero galit na tumanggi si Vlad at nagbabala siya kay Shekeljem na wag na ulit magpapakita. Kaya noon din ay agad na umalis si Shekeljem. Pero kinaumagahan ay napansin ni Myrina na wala na yung mga peklat ni Vlad sa likod. Kaya pinagtapat na ni Vlad sa kanya ang katotohanan at bilang patunay ay hiniwan ni Vlad yung dingding ng tolda upang ipakitang natutunaw siya sa sinag ng araw at agad naman siyang hanila ni Myrina palayo dito. At dahil mahal na mahal siya ni Myrina ay tinanggap pa rin siya nito ng walang alinlangan. At nung oras na para ituloy ang paglalakbay nila ay sinabi ni Mira nang may pinuntahan daw si Vlad at susunod na lang siya sa kanila sa daan kahit ang totoo ay maghihintay pa siya ng gabi para makalabas. Pero habang tinatahak nila ang madilim na kagubatan ay biglang dumating doon ang mga kawal ni Mehmed kaya nagtakbuhan ang lahat. Nagkaroon ng labanan sa pagitan nila at agad naman tong nakita ni Vlad mula sa malayo at mabilis niyang nakuha ang ilan sa mga kalaban. Pero naabutan ni Bright Eyes sina Dimitro at Myrina nang mapunta sila sa gilid ng bangin at dito ay mabilis na natapos ni Bright Eyes si Dimitro nang walang kahirap-hirap. Mabuti na lang ay agad dumating si Vlad at dahil sa sobrang bilis ay di siya makita ni Bright Eyes at nahulog to sa bangin matapos niya tong gulatin. Muling nakasama ni Vlad ang pamilya niya. Pero nang makarating na sila sa Kozia Monastery ay pinakitang sumabit pala si Bright Eyes sa gilid ng bangin. Binalita naman ng general ni Mehmed ang pagkatalo nila kay Vlad at sinabing makita lang ng mga sundalo si Vlad ay natatakot na ang mga ito. Pero may naisip na paraan si Mehmed upang di sila matakot. Piniringan ni Mehmed ang mga sundalo niya nang sa gayon ay di nila makita si Vlad. Bawat galaw at gagawin nila ay susunod sila sa sasabihin ng mga general nila na si Mehmed naman ang magkukumand. Habang kina Vlad naman ay napansin ni Lucia na umiiwas si Vlad sa sinag ng araw. Kaya nang pumasok si Vlad sa loob ng tolda ay hinarap siya ni Lucian at sinabi nitong kailangan ng mamatay ni Vlad bago pa siya tuluyang maging ganap na vampira. Pero bago pa makapagpaliwanag si Vlad ay winasak ni Lucian yung dingding ng tolda kaya nasinagan ng araw si Vlad. Natakot ang lahat at lumapit ang mga kawal nila upang sunugin yung tolda habang nasa loob si Vlad. Sinubukan ang mawat ni Myrina pero walang nakinig sa kanya. At maya-maya pa ay lumabas ang itim na usok at tinakpan nito ang araw at narinig nila ang malakas na sigaw ni Vlad. Kasunod nito, sa harap ng lahat ay naglakad palabas si Vlad mula sa nasusunog na tolda. Nagalit siya sa lahat at sinabi niyang nagsakripisyo siyang maging vampira para sa kanila at kung di dahil sa kanya ay patay na silang lahat ngayon. Pero matapos siyang lapitan ni Myrina upang pakalmahin ay agad niya ring napatawad ang lahat. At nung gabi rin na yun, habang nasa itaas ng tore ay namataan ni Vlad ang napakaraming sundalo ni Mehmed na paparating kaya oras na daw para maghanda. Pero habang naghihintay sa pag-atake, ay napansin ni Vlad sa itaas ang mga paniki na umaaligid sa kanya. Kaya bigla ay nagkaroon siya ng ideya. Pumunta siya sa pinakamataas na tore at sinubukan niyang kontrolin yung mga paniki. Tinawag niya ang lahat ng paniki sa lugar at pinapunta niya ang mga ito sa palasyo hanggang sa mapalibutan ng mga ito yung tore. Kayang utusan ni Vlad ang mga ito at dahil sa lakas at dami ay nagawa itong gamitin ni Vlad upang atakihin ang mga kawal ni Mehmed mula sa malayong distansya ng walang kalaban-laban. Kaya mauubos muna sila bago pa makalapit.
Kaso nga lang, nakita ni Vlad si Mehmed kaya agad siyang lumipad upang puntahan to. Pero nang bumaba siya sa gitna ng mga kalaban upang tapusin to ay natuklasan niyang di pala to si Mehmed. Nakahalo pala si Mehmed sa mga kawal habang sina Bright Eyes naman ay nandun na kina Mirina at napatay nila yung kapitan ni Vlad. Kaya pumunta sina Mirina sa tore sa pag-aakalang nandun si Vlad pero naabutan sila ni na Bright Eyes. At nang makita to ni Vlad ay agad siyang lumipad upang sagipin sila. Pero bago pa siya dumating upang sumaklolo ay huli na pala ang lahat dahil noon din ay nahulog na si Mirina. Sinubukan siyang habulin ni Vlad pababa pero mabilis ang pagbagsak ni Mirina sa lupa kaya di siya naabutan ni Vlad at binawian siya ng buhay sa harap mismo ni Ing Erez. Matapos ay agad umalis si na Mehmed habang yakap naman ni Vlad ang nag-aagaw buhay na si Mirina. Alam ni Mirina na malapit nang sumikat ang araw kaya inutusan niya si Vlad na inumin ang dugo niya. Nung una ay ayaw ni Vlad pero dahil wala nang ibang pagpipilian ay kasabay ng pagtulo ng mga luha ay napilitan si Vlad na gawin to upang maipaghiganti si Mirina. Pero dahil sa ginawang pag-inom ni Vlad ay nagdilim ang kalangitan at tuluyan nang nakalabas sa kuweba yung Master Vampire. Talagang naging kawawa ang bayan ni Vlad at dahil desperado ng makaganti ay inalok sila ni Vlad na maging vampira. Kinagat ni Vlad ang sarili niyang braso upang ipainom ang dugo niya sa bawat sundalo, babae, matanda at mga bata. Matapos nito, sa kampo ni na Mehmed ay napansin ng general na si Omer na nagdidilim ang kalangitan na dapat ay maaraw na sa mga oras na yon. At nakita nila si Vlad na lumalakad sa gitna ng mga kidlat ng galit na galit. Sumugod na yung mga vampira ni Vlad na puno ng galit at paghihiganti. Walang kalaban-laban ng mga tao ni Mehmed at kahit ang mga opisyal ay tinapos din nila. Lalo na si Bright Eyes na tinapos lang ni Vlad sa loob lang ng ilang segundo. Tapos ay sinundan niya si Mehmed sa tolda pero may naghihintay palang patibong sa kanya. Puno pala ng silver ang loob ng tolda kung saan ito ang kahinaan ng vampira. Pero naroon din pala si Ing Erez kaya kailangan niyang lumaban kahit naiilang siya sa mga silver sa paligid. At dahil nga nanghihina siya dahil sa mga silver ay nahihirapan siyang matalo si Mehmed. Nagagawa siyang patumbahin ni Mehmed at niyayabangan pa nga siya nito. Lalo na nung ginamit na ni Mehmed ang mga silver sa paligid ay tuluyan na siya nitong napabagsak sa sahig ng mga silver. Wala nang lakas si Vlad para lumaban. Pero nang kumuha ng matulis na kahoy si Mehmed upang isaksak sa puso ni Vlad ay ginamit ni Vlad ang huling lakas niya upang maging mga paniki kaya naisaksak niya kay Mehmed yung matulis na kahoy at matapos ay kinagat niya si Mehmed sa leeg. Pero nang makalabas na sina Vlad sa tolda ay gusto rin kainin ng mga kasama niya si Ing Erez. Kaya sinaksak to ng tulos ni Vlad hanggang sa naging kalansay to at natunaw. Pero nagalit din yung ibang vampira sa kanya. Buti na lang ay dumating si Lucian at gusto niyang iligtas kahit man lang si Ing Erez. Alam ni Vlad na wala ng ibang paraan kaya agad siyang nagpaalam kay Ing Erez at binigay niya to kay Lucian. Matapos ay hinawi ni Vlad ang kadiliman na tinakip niya sa araw kaya noon din ay agad na natunaw ang lahat ng vampira na kasama niya pero pati siya ay matutunaw din. Kaya ito na ang huling beses na makikita niya si Ing Erez na noon ay umiiyak. Matapos ay sumigaw si Vlad sa sobrang sakit at tuluyan na siyang tinapos ng araw. Matapos ang pangyayaring ito ay naging bagong prinsipe si Ing Erez. Habang kinuha naman ni Shekeljam ang katawan ni Vlad at matapos niya tong painumin ng dugo niya ay tila muling nabuhay si Vlad. Tapos ay napunta ang eksena sa makabagong panahon kung saan pinakita si Vlad. Dito ay nakita niya si Mirina sa ibang katauhan at pakiramdam daw ni Mirina ay kilala niya si Vlad. At matapos makipagkilala ni Vlad sa kanya ay may isang karakter pa na pinakita. Yung Master Vampire at isa na tong tao at sinundan nito sina Vlad at Mirina. Let the games begin. Kung nagustuhan mo ang recap na to ay huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa iba pang movie recap. Maraming salamat sa panonood!